Amen po ba? Ang magkakasama lang sa outing, yung mga may pera lang. Paano naman yung mga walang may pera? Walang pera. Hindi, minsan naman, bitbitin natin sila. Kung meron naman tayo talagang extra. Yun ang kapatiran. Amen ba? Amen. Hindi, ay wala silang pera, bahala sila sa buhay nila. Asa ng diwa ng pagiging pamilya ng Diyos? Asa ng diwa ng pagiging sambahayan ng Diyos? Kung wala tayong kaugnayan sa isa't isa. So ito ang isang nireresolba ni Pablo sa kanyang sulat sa Roma. Walang Hudyo, walang Hintil. Kay Kristo, pantay-pantay. Kay Kristo, pare-parehas. Alapakan natin ang Panginoon. Kung may yung gumagamit ng Rexona at yung gumagamit ng tawas, pwede pagsamahin sa church ng GLCIC. Yung hindi nagli-lipstick at yung nakapagli-lipstick, pwede pagsamahin dito. Amen? Amen. Yung naliligo at yung hindi naliligo, huwag magsasama. Pareho kayong babaho, no? Hindi naman nakaka-influence sa iba mo eh. Ang madalas nakaka-influence sa hindi naliligo. Di ba? Salit na makapag-concentrate na sa pag-worship kay Lord, magbibulabog ako sa inyo. Ano ba naman yan? No? Lakas ng anointing. No? Maya-maya lang, hilo na siya. Akala niya, puspus na siya. Wala, dadali na sa emergency. Emergency to Lord. Nasopok eh. Ang mga kawalit. Amen? Yun ang sinita ni Pablo, yun ang sinulusyon ni Pablo sa kanyang sulat sa Roma. Kayong mga Hudyo na mapagmataas, bumaba kayo! Abutin nyo mga kapatid nyong Hintil! Tandaan po natin to. Sa pagiging Kristiyano, hindi na tinitingnan kung anong katayuan mo sa buhay. Ang titignan kung anong katayuan mo kay Kristo. Pangalawa ho, mga kapatid, na mahalagang pangangailangan na tinugunan ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma sa kanyang sulat na ito ay yung tinatawag na cross-cultural sensitivity. Dinig po kayo. Cross-cultural sensitivity. Listen, ang mga Hudyo ay may sariling kinagis ng kultura. Ang mga Hintil may kinagis ng sariling kultura. Pag sinabing cross-cultural, listen, these are the Jews na mayroong sariling kultura, these are the Gentile na may sariling kultura. Pag sinabing cross-cultural sensitivity, yung nagmimix sila, nag-intermingle sila sa kanilang kulture. Anong ibig sabihin? Kahit magkaiba tayo ng kultura, huwag nating pipilitin na yung kultura niya maging kultura mo. At yung kultura mo maging kultura niya. No! We have to be sensitive sa ating mga personal culture. Iba po yung behavior sa culture. Naintindihan natin? Yung behavior dapat mabago. Kasi may mga Kristiyano sabi, talagang malakas na ang boses ko, talagang galit ako, talagang ganito ako. Ano magagawa mo? No! Tinanggap mo si Kristo, kaya mabago ni Kristo yan. Hindi kultura yan, behavior yan. Si Kristo nung magpunta rito, hindi niya binabago kultura. Ang binabago niya, behavior. Naintindihan ba natin? Kaya nung minsan, nagkaroon ng eksena sa Biblia, si Jesus at mga alagad niya kumain ng hindi nagugas ang kamay, mga alagad. Nakita ng mga Hudyo, natauhan niwang, abay, Jesus, hindi ba pagsasabihin yung mga alagad mo na magugas mo na ng kamay? Kasi kami mga Hudyo, bago kumain, nagugas ng kamay. Kasi ang mga Hudyo, may idea sila na ang paghuhugas ng kamay bago kumain ay bahagi ng kanilang kabanalan. Hello? Sabi ni Jesus, mga kapatid, hindi dyan nasusukat ang pagiging maka-Diyos. Hello? Hindi niya nasusukat ang pagiging approve mo sa Diyos. Porkit ba kumain siya hindi nagugas ng kamay, yung isa nagugas ng kamay, mas katanggap-tanggap yung nagugas ng kamay sa harapan ng Diyos, no? Hindi ba natin? Wala ang spirituality doon. Ang involved doon is your culture. Kaya may mga Kristiyanong nagkakagalit. Itong Jewish Christian, Gentile Christian, nagkakagalit sila, nagkakagulo sila. Why? Pinipilit ng mga Hudyo na na mas mataas ang
ang kanilang talalagay sa buhay, dapat sila ang sundin ng mga Hintil. Sabi ni Pablo, no, we have to be respectful to the cultures of others. Nandiyan ba tayo? Amen. Kung ano yung ginagawian niya, na hindi naman part ng kanyang behavior, kultura niya yun, huwag natin babaguhin. Huwag mong pipilitin baguhin yung kultura ng kapwa mo na maging katulad ng kultura mo. Tama po ba? Kung sa parte ng Ilocano, okay sa kanila ang nag-aaway-aaway na kulay ng dami pag nagsuot. Di ba? Nag-aaway-aaway sa... Maganda sa kanila yung kultura nila yun. That's not behavior. That is part of their culture. Respect them. Respect them. Huwag natin pagtawanan. Hello? Kung mayroong mga Kristiyano na mga tao na masanay silang wala sapi sa paa, huwag natin sitahin. Let's be sensitive. Kasi ang hirap sa ating minsan, masyado tayong pakialamero. Masyado tayong mapamintas. We're not considering the culture of others. Si Jesus Christ na magpunta rito, He did not change the culture of the people. He respect the culture. He changed their life and their behavior. Alam pa natin ang Panginoon. Nung mag-mission ako nung high school pa ako sa Kangkana tribe sa Mountain Province, part of their culture ay kumain ng mga hilaw na karne na ibinilad sa mga pintuan at hamba ng bintana na nilalaw at inuod. Yun din ang pinakain sa akin. Pwede ba ako maghanap doon ng bistik at adobo at estopado? At crispy pata? Hindi. Respeto mo. Bahagi ng kultura nila yung ganong klaseng pagkain. Kumain ako mga kapatid. Nung kaharap lang sila, nung tumalikod na, hindi pa ko na yung pagkain. At least, sa harapan nila, nagpakita ko na I accept and respect their culture. Kasi kung hindi, baka hindi na ako nakababa ng buhay. Mga kumakain ng tao yun before. Nakakilala lang sa Panginoon, kaya bumait. Baka dahil sa gagawin mo na you are not sensitive sa kultura ng iba. Minsan tayo, papasok tayo sa bahay ng may bahay, hindi lang dahil maganda sa paningin natin yung itsura, yung design, papakialaman, dapat ito dito eh. Bakit ito ganun? Bisita ka lang, sabi mo sa katabi mo, bisita ka lang. Pag nangailang ka, buwisita ka na. Pag pinakailaman mo na yung inabutan mo sa bahay, buwisita tawag sa'yo. Sasabi sa'yo nung kasama, nung huwag mo natatanggalin yung buwisita na yan, ha? Papakialamero eh. Bakit naman ganito kulay ng bahay mo? Yun ang kanyang tipo eh. Yun ang kanyang type. Pakikialaman mo, alamin mo muna kung bakit. Huwag yung sisitahin natin. Sabi mo sa katabi mo, be sensitive. Huwag lang yung ating sariling isipan at ang dami ng kinukonsider natin. So, sinilusyonan ni Pablo sa kanyang sulat na ito sa Roma ang cross-cultural sensitivity. Ang mga Hudyo, walang pakialam sa hintil eh. Masyado nilang hamakin ng mga hintil. No? Dahil nakatataas ang kanilang uri ng lahi. Dahil galing sila kay Abraham. But listen to this. Kay Kristo, we must be sensitive to the cultures of others, to the practices of others. Amen? But when it comes to the behavior, we are responsible to each other. We have moral obligation as far as behavior is concerned, as believers. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, in this writing of Apostle Paul, he emphasized that Christ and Paul himself are agents of racial reconciliation and unity. Hindi magkalaban si Kristo at si Pablo. Si Kristo at si Pablo ay parehong kasangkapan sa Biblia para saan? Sa ipagkakasundo ng isa't isa at sa pagkakaisa ng bawat isa. Listen to this. Genuine Christianity is not so much on words, but more of this. Ang totoong Kristyanismo ay hindi puro salita. Ang totoong Kristyanismo ay higit sa lahat pinapakita sa mundo. Yun totoong Kristyanismo. Amen? I repeat, genuine Christianity is not so much on words, but more of this. Mas marami ang ating gawa kaysa sa ating mga pagsasalita. There are a
appropriate behavior that we should manifest as Christian believers to different people and to different situations in our life. Merong mga iba't ibang pag-uugali na dapat tayong ipakita. Patunayan, sa iba't ibang tao na kakasalamuhan natin, sa iba't ibang sitwasyon na kinalalagyan natin sa buhay araw-araw. Ano po itong mga tamang pag-uugali? Behavior na dapat nating ipamalas as believers of Jesus Christ. So this morning, we will talk about behave like a Christian. Sabi mo sa katabi mo, behave like a Christian.